guys, guess nyo kung anong lulutuin ko ngayon. So, ako'y nagpapakulo ng gata ng niyog. So, yan ay gagawin ko siyang malangis. So, ako ay gagawa ng ano, sa palagay nyo, anong gagawin? Dito naman sa rice cooker, meron na akong nilutong 2 cup ng malagkit. So, yan. So, nag-guess nyo ba kung anong lulutuin ko? Tapos dito, meron naman ako ditong asukal na pula. So, nag-guess nyo na ba kung anong lulutuin ko? So, yan. Ito ay gagawin natin para siyang latik. Palalatikin muna natin siya. At pag siya ay malapit na maglatik, saka natin ilalagay yung asukal. So, konti lang yan guys. Kasi isang malaking lata lang yung ginamit ko dyan. So, nag-craving lang ako sa biko. So, yan guys. Gagawa ako ng biko. Kasi yung alaga ko, nakakain din ng biko. Kanya ba ito alaga ko? Naturuan kong kumain ng biko. Try to keep my cool. Are you playing me, baby? I'm starting to feel like a fool. I want it all. I want it all. I want it all. I want it all. So, pag nakita nyo na ganito na yung ating coconut milk, so, i-ready nyo na yung inyong asukal na pula o yung brown sugar. So, dito, pag nakita nyo na parang dumitikit na talaga sa kawali natin yung ating ginagawang latik, so, pwede na natin siyang dagdagan ng asukal. Katulad niya, nagba-brown-brown na siya. So, itong asukal, tinansya ko lang. Pero sa palagay ko, nasa around 1/4 kilos yan or 250 grams na asukal. So, dinagdagan ko pa yan. Kasi nga, binabalanse ko lang. Kasi nga, konti lang naman yung ginawa ko dito. Around, ano lang siya, 2 cups na malagkit. So, yan naman ay pangkain lang sa bahay, guys. Talagang nag-cravings lang ako. Ganyan talaga ako dito. Pag naiinip ako, tapos may naiisip akong pagkain, lulutuin ko pag nag-iisa lang ako. So, yan. Hintayin natin na maghalo talaga yung ating malagkit, yung ating gata at yung ating asukal na pula, guys. So, pag nakita nyo na naging syrup na siya, katulad niya, so, pwede na natin siyang ilagay yung ating nilutong malagkit na bigas. So, sabi ko nga sa inyo, 2 gatang lang o 2 cups lang yung aking sinaing na malagkit. So, yan, tinatansya ko pa rin siya kasi hindi ko nga alam kung baka tumabang yung aking biko pag sinobra ng dami na malagkit. So, ayan. Hindi ko muna nilagay yan lang. Tapos, nagbukod na rin ako ng mga 2 hanggang 3 kutsarang syrup. Kasi nga, yung pinaka-syrup na yan ay ilalagay ko sa ibabaw ng aking iaayos na biko sa isang lagayan. So, yung toppings ko siya. So, ganyan lang naman kadaling magawa ng biko, guys. So, kung dito kayo sa Hong Kong at namimiss nyo ganyang pagkain, bila lang kayo ng malagkit, gata, at asukal. So, yung iba nilalagyan pa yan ng konting asin para mag-balance. So, ayoko maglagay ng asin. So, yan na nga, dinagdag ko na yung asukal, yung aking malagkit na natira, yung bigas, yung aking sinaing, pamali-mali na. Pasensya na po. So, ayan. So, hindi ko na napakita kung napuli ko na siya. So, basta nakita nyo na pantay na yung kulay ng ating
nilulutong biko is okay na siya. At makunat na, dumidikit na sa kawali. Ayan, nilagay ko na siya sa lagayan kasi yan ay iiwan ko sa bahay. Tapos yung maliit ay babaunin ko bukas para ipatingin ko sa isang kaibigan ko. So, ayan na. Kakainin niya ni Colette sa bahay. So, tinikbang ko lang kung tama lang yung tamis na. So, masabi ko na hindi siya sobrang tamis kasi nga ayaw ni Colette din na sobra ang tamis. So, hiniwa-hiwa ko na rin siya para naman hindi siya mahirapan. Pagdating niya mamayang gabi ay palagay ko ay kakain yan kasi yan ay galing siya sa pagdalaw sa nanay niya sa ospital. So, iiwanan ko to dito sa bahay. So, salamat sa inyong panonood. Sana natuto kayo sa aking video for today. So, yan. Simple lang, di ba? So, kung gusto nyo kumain, luto lang kayo. Pwede naman kayo magluto sa bahay ng amo nyo. Why not, di ba? So, salamat sa inyong panonood. Kain tayo. Tikman ko lang siya. Yan. Di ba? Sarap. Bye-bye. Thank you for watching. You give me your first